Deuteronomio, Kabanata 16. Ipagdiwang ninyo ang unang buwan at ganapin ang Paskwa para kay Yahweh na inyong Diyos, sapagkat unang buwan nang ilabas niya kayo sa Ehipto. Mag-aalay kayo ng tupa o baka bilang handog na pampaskwa sa lugar na pipiliin niya. Sa pagkain ninyo ng handog na ito, huwag ninyong sasamahan ng tinapay na may pampaalsa sa loob ng 7 araw. Ang kakainin ninyo ay tinapay na walang pampaalsa, ang tinapay ng pagtitiis. Gagawin ninyo ito bilang pag-alala sa inyong pag-alis sa Ehipto. Sa loob ng 7 araw na iyon, hindi dapat magkaroon ng pampaalsa sa nasasakupan ng inyong lupain. Huwag din ninyong pababayaang umagahin ang kahit kapiraso ng inihandog ninyo sa gabi. Ang paghahandog ay huwag ninyong gagawin sa loob ng inyo-inyong bayan, kundi sa lugar lamang na pipiliin ni Yahweh. Ito'y iaalay ninyo paglubog ng araw sa oras ng pag-alis ninyo noon sa Ehipto. Doon ninyo ito iluluto at kakainin sa lugar na pipiliin niya. Kinaumagahan, babalik na kayo sa inyo-inyong tolda. 6 na araw na hindi kayo kakain ng tinapay na may pampaalsa. Sa 7 araw, magdaraos kayo ng banal na pagpupulong. Sino may huwag magtatrabaho sa araw na iyon. Pagkalipas ng 7 linggo mula sa unang araw ng paggapas, ipagdiriwang ninyo ang pista ng mga sanlinggo. Sa araw na iyon, dalhin ninyo kay Yahweh na inyong Diyos ang inyong kusang handog mula sa inyong ani, ayon sa dami ng pagpapala niya sa inyo. Kasama ninyo sa pagdiriwang ang inyong sambahayan, mga alipin, ang mga Levitang kasama ninyo, ang mga dayuhan, ang mga ulila, at ang mga babaeng balo. Gaganapin ninyo ito sa lugar na pipiliin ni Yahweh. Huwag ninyong kalilimutang kayo'y naging alipin din sa Ehipto, kaya't sundin ninyong mabuti ang kanyang mga tuntunin. 7 araw na ipagdiriwang ninyo ang pista ng mga tolda. Matapos iligpit sa kamalig ang inyong inani at mailagay sa imbakan ang katas ng ubas. Isasama ninyo sa pagdiriwang na ito ang inyong mga anak, mga alipin, ang mga Levita, mga dayuhan, mga ulila, at mga babaeng balo. 7 araw kayong magpipista sa lugar na pipiliin ni Yahweh. Pagpapalain niya ang inyong mga pananim at lahat ng inyong gagawin para makapagdiwang kayong lahat. Sa loob ng 1 taon, ang inyong kalalakihan ay 3 beses haharap kay Yahweh. Tuwing pista ng tinapay na walang pampaalsa, pista ng mga sanlinggo, at pista ng mga tolda. Magdadala sila ng handog tuwing haharap, ayon sa kanilang makakaya, ayon sa dami ng pagpapalang tinanggap ninyo mula kay Yahweh na inyong Diyos. Pumili kayo ng mga hukom at ng iba pang pinuno para sa bawat bayan, ayon sa inyong mga lipid. Sila ang magpapasya sa inyong mga usapin at maggagawad ng katarungan. Huwag ninyong pipilipitin ang katarungan at huwag kayong magtatangi ng tao ni tatanggap ng suhol, sapagkat ang suhol ay bumubulag sa matatalino at nagpapahamak sa mga taong matuwid. Katarungan lamang ang inyong paiiralin, at kayo'y mabubuhay ng matagal sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag kayong magtatayo ng haligi bilang rebulto ng diyosang si Asera sa tabi ng altar na gagawin ninyo para kay Yahweh na inyong Diyos. At huwag kayong gagawa ng rebultong sasambahin, sapagkat iyon ay kasuklam-suklam sa Kanya.
Deuteronomio, Kabanata 17. Huwag kayong maghahandog ng baka o tupang may kapintasan o kapansanan, sapagkat kasuklam-suklam iyon kay Yahweh na inyong Diyos. Sino man sa inyo ang matuklasang gumagawa ng masama laban kay Yahweh na inyong Diyos at sumisira sa ating kasunduan kay Yahweh, naglilingkod at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan sa araw, sa buwan, o sa mga bituin, ay siyasatin ninyong mabuti. Kapag ang sumbong o ang bintang na iyon ay napatunayan, ang nagkasala ay dadalhin sa pintuang bayan at babatuhin hanggang mamatay. Ang hatol na kamatayan ay igagawad kung may 2 o 3 saksi na nagpapatotoo. Hindi sapat ang patotoo ng isang saksi. Ang mga saksi ang unang babato sa nagkasala, saka ang taong bayan. Sa ganitong paraan, ay aalisin ninyo sa inyong sambayanan ang kasamaang tulad nito. Kung sa lugar ninyo ay may mabigat na usapin at hindi ninyo kayang lutasin, tulad ng patayan, pangapi o pananakit, pumunta kayo sa lugar na pinili ni Yahweh. Iharap ninyo ito sa mga paring Levita o hukom na nanunungkulan sa panahong iyon, at sila ang hahatol. Tanggapin ninyo ang anumang ihatol nila sa inyo at sunding lahat ang kanilang tagubilin. Kung ano ang sabihin nila, siya ninyong gawin. Huwag kayong lalabag sa anumang pasya nila. Papatayin ang sinumang hindi susunod sa katuruan ng pari o sa hatol ng hukom. Sa ganitong paraan ninyo aalisin ang kasamaan sa inyong sambayanan. Kapag ito'y nabalitaan ng lahat, matatakot silang gumawa ng gayunding kasamaan. Kapag kayo'y naroon na at naninirahan ng maayos sa lupaing ibibigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh, makakaisip kayong magkaroon ng hari, tulad ng mga bansa sa paligid ninyo. Maaari kayong maglagay ng hari, ngunit ang ilalagay ninyo ay iyong pinili ni Yahweh at mula sa inyong lahi. Huwag ninyong gagawing hari ang sinumang dayuhan. Ang gagawin ninyong hari ay hindi dapat magparami ng kabayo para sa kanyang sarili. Hindi rin niya maaaring iutos sa iba na magbalik sa Ehipto para ikuha siya ng maraming kabayo, sapagkat ipinag-utos ni Yahweh na huwag nang bumalik paroon. Hindi siya dapat mag-asawa ng marami, at baka siya makalimot kay Yahweh, ni hindi siya dapat magpayaman sa panahon ng paghahari. Kapag siya'y nakaupo na sa trono, gagawa siya ng isang kopya ng mga kautusang ito na nasa pag-iingat ng mga paring Levita. Ito ay para sa kanya at babasahin niya araw-araw upang magkaroon siya ng takot kay Yahweh na kanyang Diyos at upang buong puso niyang masunod ang mga kautusan at mga tuntunin ni Yahweh, upang hindi siya magmalaki sa kanyang mga kababayan at upang hindi siya lilihis sa mga tuntuning ito. Kung magkagayon, siya at ang kanyang mga anak ay maghahari ng matagal sa Israel. Deuteronomio, Kabanata 18. Ang mga paring Levita, ang buong lipi ni Levi, ay walang mamanahing bahagi sa lupain ng Israel. Ang para sa kanila ay ang mga kaloob at handog kay Yahweh. Wala silang bahagi sa lupain tulad ng ibang lipi sa Israel. Si Yahweh ang kanilang bahagi, gaya ng kanyang pangako. Ang mga ito ang nakalaan para sa mga pari mula sa handog kay Yahweh, maging baka o tupa, ang mga balikat, ang mga pisngi at ang tiyan, ang unang ani ng mga pananim, ng alak, ng langis, at ang unang pinaggupitan ng inyong mga tupa.
Ang lipi ni Levi ang pinili ni Yahweh upang maglingkod sa kanya bilang mga pari habang panahon. Sakaling may Levita mula sa alinmang bayan ng lupain na kusang magpunta sa lugar na pinili ni Yahweh upang sumamba, maaaring maglingkod doon ang Levita kasama ng kapwa niya Levita. Siya ay bibigyan doon ng kanyang bahaging kasindami ng ibibigay sa mga Levita na dating naglilingkod doon, bukod sa bahagi niya mula sa mana ng kanyang ama. Kapag kayo'y naroon na sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, huwag kayong gagaya sa kasuklam-suklam na gawain ng mga tao roon. Sino man sa inyo'y huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula. Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga mananawas, at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. Sino mang gumawa ng alinman sa mga ito, ay kasusuklaman ni Yahweh na inyong Diyos. Pakatatandaan ninyo na iyan ang dahilan, kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. Lubos kayong maging tapat sa Diyos ninyong si Yahweh. Ang mga bansang inyong sasakupin ay sumusunod sa mga manghuhula at mga naniniwala sa mga agimat. Subalit ang mga ito ay ipinagbabawal sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh. Mula sa inyo, si Yahweh na inyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Dapat kayong makinig sa kanya. Ito ang kasagutan sa hiling ninyo kay Yahweh nang kayo'y nagkakatipon sa Sinai. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig pang muli sa amin ang tinig ni Yahweh, ni ipakita ang kakilakilabot na apoy na ito sapagkat tiyak na mamamatay kami. Sinabi naman niya sa akin, tama ang sabi nila. Kaya mula sa kanila, pipili ako para sa kanila ng isang propetang katulad mo. Sasabihin ko sa kanya ang aking kalooban, at siya ang magsasabi nito sa mga tao. Sino mang hindi makinig sa kanya na nagsasalita para sa akin, ay mananagot sa akin. Ngunit ang sino mang propetang magsalita para sa ibang Diyos, o kaya'y magkunwaring nagsasalita para sa akin, subalit hindi ko naman inatasan, ang propetang tulad niyon ay dapat patayin. Upang matiyak ninyo kung ang sinabi ng propeta ay galing kay Yahweh o hindi, ito ang palatandaan. Kapag hindi nangyari o nagkatotoo ang sinabi niya, iyon ay hindi mula kay Yahweh. Ang mensahe niya ay gawa-gawa lamang niya. Huwag ninyo siyang katatakutan.